Tinawag pong istupido ni Mr. Jose Alejandrino, mga kababayan, ang former presidential consultant ni FVR, Fidel V. Ramos. Tinawag niyang istupido itong ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating Pangulo sa National Security Council, kasama na ang Vice President. Sa kadahilanan lamang, mga kababayan, na tinuturing ni BBM na national threat si VP Sara Duterte at ang dating Pangulong Digong. Oh, Diyos mio. Para dito kay Jose Alejandrino, isang batikang analyst, mga kababayan, na consultant, presidential consultant. Naka-estupidohan ang hakbang na ito ni BBM. Si BBM, mga kababayan, na ayon dito kay Jose Alejandrino, na ipupusta niya ang kanyang dangal na ang totoong rating ni BBM sa ngayon, sa puntong ito, mga kababayan, ay 10% na lang. Ibig sabihin, isa na lang sa bawat 10 ang nasisiyahan kay BBM. Panoorin po ninyo, ha? You must be really stupid to think that way. And ang pinatutukuyan niya, mga kababayan, ha, ay yung ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating presidente at sa vice-presidente bilang miyembro ng National Security Council. That's the problem of this government. It doesn't think. Hindi nag-iisip. It stopped thinking a long time ago. Pagbabatayan natin yung mga pagtatanong at mga surveys po, ganyan po yung resulta po, Ginong Jose. You know, I don't go by these surveys because a lot of those surveys are paid surveys. You know? Paid surveys, manipulated surveys, mind conditioning. Hindi na tayo naniniwala, mga kababayan, sa mga survey iyan. Talagang mayroon niyang bias. To show that they're doing something, and all this is ridiculous. I go by common sense. I go and talk to people outside. I talk to people in the market. I talk to people in the groceries. I talk to tricycle drivers. Feedback. And I ask them, what do you think? And I'm gonna tell you something, okay? Which I know that they will never print anywhere or tell anyone. Pero alam natin ang katotohanan, mga kababayan, totoong sitwasyon ng ating bansa. A lot of in this country are very angry. Talaga. And that number keeps growing and growing. And if you took an honest survey of the popularity of Bongbong Marcos. Di ba? Sa latest sa survey ni Bongbong Marcos, mga kababayan, mataas pa rin daw. Mayroon pa ngang survey doon sa Okta Research na napaka pati si Tambaloslos, halos abot na sila sa kisame, mga kababayan. Ang tataas na masyado. Naungusan na nila si VP Sara Duterte, samantalang si VP Sara Duterte andun sa may talampakan. Bias daw yan. Hindi siya naniniwala, mga kababayan, itong former presidential consultant. He would be down to 10%. 10%! Rating na lang. I'm willing to take a bet on it. Sa tingin niya ng former presidential consultant, mga kababayan, na 10% na lang. Ako, pustahan tayo, Mr. Alejandrino. Less than 10%! Mas mababa pa! Ipupusta namin ang aming wala kaming pera Jose. Pero sa tingin natin, mga kababayan, sa ganyang rate, magde-negative yan si BBM. May utang pa. Ano naman po ang masasabi nyo dito sa panibagong revamp na naman po, pagbabago sa hanay po ng National Security Council or NSC, kung saan yung vice-presidente, eto na, mga kababayan, ang sinabi niya, kaistupiduhan. Ang hakbang na iyan ng presidente. At yung mga dating Pangulo ay hindi na po kabilang cowardice, kaduwagan. Dito sa stupidity. Giging bahagi o bubuo dito sa NSC po na ito. Para sa kaalaman ng lahat, ito pong NSC nabuo during Elpidio Quirino nung siya po'y Pangulo at kasama po yung vice-presidente doon sa pinaka-original, Executive Order number 330. At kung di ako nagkakamali, sa panahon ni dating Pangulong FVR Ramos, ay naisali dito yung mga dating mga presidente. Pero sa ngayon po, na administrasyon, wala na po sa hanay ang vice-presidente at yung mga dating Pangulo. Pati ang mga dating Pangulo, mga kababayan, dahil andun si PRRD. You know, Admar, the idea of the National Security Council is to have your top officials there who will give you divergent views because nobody has a monopoly on wisdom.
Ngayon, singagag na ang may monopoly ng idea, mga kababayan, and wisdom. Bahala ka sa buhay mo, ngag. We have so many problems, and so, everybody should be able. Sabi niya, kaya ko na ito. Oh, anong gagawin natin? Ano na gagawin natin? At tanggalin sina Sara at sina, Duterte. Kaya ko ito mag-isa. To give their views, no Wait, matter anong gagawin natin? whether, they came from different political parties. And I think it's a very big mistake Big mistake. for Bongbong that and take out, Former Inday President. Sara and Vice President. Digong just because it's for political reasons. Selfish reason, mga kababayan. Duwag dahil andun si Sara na natitreat siya, mga kababayan. Akala siguro niya, gustong-gusto ni Sara agawin ang kanyang pwesto. No! Hindi si Sara ang aagaw, ngag. Talagang yan ang nakasulat sa konstitusyon na 6 years ka lang. May balak kasi, mga kababayan, na ayaw nang bumaba. Kapal lang mukha. As if, ang ganda ng performance. So what will he end up having? He's going to end up having only people in his government who are all afraid to talk and speak out. Sunod-sunuran na lang yung mga naiwan sa National Security Council, mga kababayan. Yung anong gusto natin? Lusubin ng China? Lusubin na? Sinong kukontra dyan? Kasi sibakin ko. Wala? Let's go sa go! Mga Coast Guard dyan? Lusob! Buti sana kung gawin yung pain yung si Admiral. Hindi. Wala na yung mga kababayan. Yes man na sila lahat. Yes sir, yes sir. And that's what he wants because, that's how you silence and you're able to rule this country when nobody talks against you. Diktador style, mga kababayan nga eh. Diktador. And I think that's a very big mistake he's making. Big mistake. Because if I were in the president's place, I should be happy to have, people from different spectrums, past presidents. Para mag-guide ka talaga, sa iyong gagawin. Dahil it's a matter of national security. Hindi mo naman yan personal security eh. Mayroon ka ng personal security, yung PSG, yung National Security Council. Lahat na yan ng Pilipino, kahit pa'y kalaban mo sa politika. Kaya nga, kasali dyan yung iba't ibang leader ng ating bansa eh. Anong ginawa ni Bangag, mga kababayan? Inalis. O siya na lang. Ako na ang hari dito. At yan din ang gusto niya, mga kababayan. Sooner or later, siya na ang gusto maging hari dito sa Pilipinas. Another 20 years dahil gagawin ko ang ginawa ng aking ama. Kagaya nung nagtanim sila ng palay doon sa picture. Gagawin ko din yun. Present there and other past leaders whom you think are worthy of giving, sensible ideas in the National Security Council because that is the purpose of national. And besides, why do you take out Digong? Islang masyado ito si Jose Alejandrino, no? Siguro andun to sa ibang bansa, mga kababayan. No? Islang. President Duterte and Inday Sara, why you consider them a national threat? That's ridiculous. Ridiculous. Everybody will laugh at that. Oo, pati tayo. Laugh at that. A national threat? Katawa-tawa, mga kababayan, kapraningan. Ginawa nito si Bongbong. And that was a justification for it. They said, we have to look at our national security. Dahil takot. Why? Hindi naman yan personal security mo, Bongbong. Dahil takot ka. Tinanggal mo ang national security ay security ng buong bansa, pangkalahatan. Hindi lang yan security ng inyong kabangagan. Because somebody doesn't agree with you, you think that person is a national threat. You must be really stupid to think that way. And that's the problem of this government. It doesn't think. It stopped thinking a long time ago. Stupid. Opo, and para sa kalaman ng lahat, gaano po No president in his right mind who's sincere about no president in his right mind. Meaning, mga kababayan, wala na sa wastong pag-iisip. Yan ang tinutumbok ni Jose Alejandrino, itong ating Pangulo. No president in his right mind. President in his right mind who's sincere about solving the problems of the nation would do such a thing. Opo. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Naka-istupiduhan itong ginawa ng ating Pangulo. Post your comments below.